Ang pangalan ko ay Liza. 25 taong gulang, isang simpleng empleyado sa Maynila. Dito ko rin nakilala si Marco, isang tahimik ngunit maalalahaning lalaki na tila may misteryong bumabalot sa pagkatao. Mahigit 1 taon na rin kaming magkarelasyon, ngunit kakaunti pa lang ang alam ko sa kanyang pamilya at pinanggalingan. Sa bawat tanong ko tungkol sa kanyang kabataan, madalas siyang umiwas o ngumiti lang ng tipid. Bakit ayaw mong pag-usapan ang probinsya nyo? Tanong ko minsang magkausap kami sa isang park. Walang espesyal doon, Liza. Payak ang buhay, simple lang, sagot niya, sabay hawak sa aking kamay. Gusto ko sanang makilala sila ngayong bakasyon, baka pwede tayong pumunta. Napatingin siya sa akin. Naramdaman ko ang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya. Kung yan ang gusto mo, sige. Ihanda mo lang ang sarili mo. Iba ang mundo sa amin. Hindi ko agad naintindihan ang huling sinabi niya. Akala ko'y tungkol lang ito sa kabundukan, sa kahirapan ng signal, o sa makalumang pamumuhay. Hindi ko akalaing may mas malalim pa pala siyang ibig sabihin. Ang paglalakbay dumating ang araw ng aming pag-alis. Maagang maaga kaming sumakay sa bus patimog, at mula roon ay lumipat pa kami ng tricycle, bangka, at sa huli kailangan pa naming maglakad ng halos 2 oras papasok sa kabubatan. Ang daan ay maputik, madamo, at halos walang ibang taong makasalubong. Walang signal dito, tanong ko habang hawak-hawak ang cellphone. Wala, maikling sagot niya. Dito, dapat kang matutong makinig sa paligid. Mas mapagkakatiwalaan ang pakiramdam kaysa teknolohiya. Nakangiti siya habang sinasabi ito, pero para sa akin, para bang may kakaiba siyang sinasabi na hindi ko lubos maintindihan. Unang sulyap sa probinsya sa wakas ay narating namin ang isang lumang baryo sa paanan ng bundok. Ilan lang ang bahay at karamihan ay yari sa kahoy at pawid. Walang mga sasakyan, at ang katahimikan ay tila may sariling boses, nakakabingi. Pinakilala ako ni Marco sa kanyang ina, si Aling Gracia, isang payat at matandang babae na may matulis na tingin. Tahimik lang itong tumango, walang ngiti, walang pagbati. Siya po si Liza, masiglang sabi ni Marco. Ang nobya ko. Yelenen, tanging sambit ng kanyang ina, sa kalumakad palayo. Pakiramdam ko'y parang hindi ako tinanggap. Pero sinubukan kong intindihin. Baka ganito lang talaga sila dito, sarado, hindi palakibo at tahimik. Pagdating sa bahay nila, para akong pumasok sa ibang panahon. Ang loob ay madilim kahit may araw pa. May mga lumang gamit, palamuti na gawa sa buto ng hayop, at mga palayok na tila may ginamit sa ritual. Parang kakaiba ang aura ng bahay nyo, mahina kong wika kay Marco. Sanay ka lang sa syudad. Madali kang matatakot sa mga simpleng bagay. Ngunit hindi iyon simpleng takot. Para bang may mata sa likod ng bawat kurtina. May boses sa ilalim ng bawat sahig. Hindi ko iyon sinasabi kay Marco. Ayokong isipin niyang maramot ako sa pag-unawa. Mga babala kinagabihan, habang naghahapunan, napansin kong panay ang sulyap ng isang ale sa akin, si Aling Rosa, kapitbahay nila. Lumapit siya nang hindi nakikita ni Marco. Bata, umalis ka habang may oras pa, bulong niya. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga bagay na hindi mo dapat nalalaman. Baka hindi ka na makalabas sa lugar na to, hindi ko alam kung pananakot iyon o babala. Nang lumingon ako kay Marco, ninityan niya ako. Para bang wala siyang alam. Pagkatapos ng hapunan, isinama ako ni Marco sa silong ng bahay nila. May papag, may lampara, at may lumang bowl. Dito ka muna matutulog, bukas, ililibot kita sa paligid. Hindi ba tayo pwedeng magkatabi? Pabirong tanong ko. Hindi pwede, hindi pa oras. Hindi pa oras. Anong ibig niyang sabihin? Pagtatapos ng araw, simula ng kababalaghan pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa isang tunog. Yung parang kuko na kumakaskas sa kahoy. Sumilip ako sa labas. Wala akong nakita, pero ramdam kong may gumagalaw sa dilim. Nang sumilip ako sa bintana, para bang may anino ng hayop na mabilis na dumaan. Hindi aso. Hindi pusa. Mas malaki. Mas mabilis. Sumiksik ako sa kumot, nagdasal ng mahina. Panginoon, bantayan niyo po ako, hindi ko alam kung makakatulog pa ako. Pero alam kong hindi ito isang normal na bakasyon. At sa puntong iyon, nagsimula na akong magduda kung kilala ko ba talaga si Marco. Nagising ako sa tunog ng tila kahol ng aso, ngunit mas mababa, mas malalim, at mas malakas kaysa sa normal.
Madilim pa sa paligid, ngunit nagsisimula ng umaliwalas ang langit. Nilingon ko ang paligid ng silong. Wala si Marco. Lumabas ako ng bahay para maghanap ng tubig at nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno, nakatitig sa kawalan. Marco, tawag ko. Napalingon siya at mumiti, ngunit parang may lamig ang kanyang mga mata. Maaga ka palang nagising, sabi niya. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Nakikinig lang. Sa katahimikan. Hindi ko na pinansin yon. Baka sanay lang talaga siya sa ganitong kapaligiran. Kakaibang pagtanggap ng baryo pagdating namin sa kusina, nakahanda na ang almusal. Inihain ni Aling Gracia ang sinangag at pritong itlog pero halos hindi siya makatingin sa akin. Napansin kong tahimik ang buong bahay habang kumakain kami. Walang kahit isang ingay ni kutsara sa pinggan. Para bang may batas ng katahimikan. Pagkatapos kumain, niyaya ako ni Marco na lumibot sa baryo. Habang naglalakad, may ilang mga residente kaming nasalubong. Ang ilan ay ngumiti ng pilit, ang karamihan ay hindi man lang tumingin. Mabait ba talaga ang mga tao dito? Tanong ko kay Marco. Hindi sila sanay sa mga tagalungsod. Lalo na sa mga may dalang ibang enerhiya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo na lang pansinin. Ngunit para sa akin, hindi ito basta pagiging ilad. Parang may takot. Parang may kaalaman silang ako lang ang hindi alam. Magsasakang tahimik may isang matandang lalaki na abalang-abala sa pag-aaro. Nakatingin siya sa akin habang dumadaan kami pero hindi ako kinibo. Nakakunot ang noo niya at napansin kong may punit na krus na nakaukit sa kanyang braso. Marco, nakita mo yun? Tanong ko habang palayo na kami. Hayaan mo na siya. May sayad na yon, sagot niya. Bakit may ukit siya ng krus sa balat? Protection daw, sabi nila. Hindi ko alam kung kanino o sa anong nilalang. Tumindig ang balahibo ko. Gabi ng bulong at yabag pagsapit ng gabi, pinilit kong maging normal ang kilos. Nakangiti ako sa hapunan kahit pa hindi ako makakain. Napakabigat ng hangin sa paligid. Tila may gustong sumigaw na tinig sa katahimikan. Bago matulog, napansin kong wala si Marco. Sinabi ni Aling Gracia na may inaasikaso raw sa labas. Naiwan akong mag-isa sa silong. Doon nagsimula ang mas matinding kababalaghan. Habang nakahiga ako, narinig ko na naman ang mga yabag sa bubong. Mabigat. Mabagal. Parang may dumadaos-dos na paa o kuko. Sumunod ang marahang bulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, mga salitang wala sa Tagalog, Ingles, o kahit anumang alam kong wika. Ngunit sa tono nito, alam kong hindi yon dasal. Isa yung panaghoy o sumpa. Marco, mahina kong bulong, pero wala siyang sagot. Mata sa dilim, dahan-dahan akong lumabas ng silong, kinuha ang maliit na lampara. Huminga ako ng malalim at sumilip sa labas ng bintana. Walang tao. Ngunit sa gilid ng gubat, sa likod ng malalaking puno, may dalawang pulang mata. Nakatitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang takot. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses. Biglang nawala ang mga mata. At sa isang iglap, narinig ko na lang si Marco sa likod ko. Bakit ka lumabas? May nakita ako, huwag kang lumabas ng bahay pag madilim na. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako nakasagot. May halong galit ang kanyang boses, pero naramdaman kong hindi galit sa akin, galit siya sa paligid. O baka galit siya sa sarili niya. Isang matandang babae kinabukasan, dumaan si Aling Rosa, ang matandang babaeng kapitbahay. May dala siyang kakanin. Naupo siya sa balkonahe kasama ako habang wala si Marco. Ano pong pangalan ng nilalang na yon kagabi? Tanong ko sa kanya, diretsyo. Napatingin siya sa akin, saka bumuntong hininga. Marami kayong hindi pa alam. Pero isa lang masasabi ko. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Kahit sa kanya. Si Marco po. Bata may dahilan kung bakit hindi siya tumatagal sa Maynila. Dito lang siya ligtas. Dito lang siya malaya. Parang kinukulong ako mula sa araw na yon, hindi na ako makalabas ng bahay ng mag-isa. Laging may nagbabantay. Si Marco o ang kanyang ina. Hindi raw safe ang daan, baka ako raw mawala, baka mapahamak. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko ay sinusubaybayan ako. Pinoprotektahan ba ako o kinukulong? Pati ang cellphone ko, nawala ang baterya. Wala akong paraan para makipag-ugnayan sa pamilya ko.
Tila unti-unting sinasakal ang kalayaan ko. Unti-unting nilulunod ng katahimikan ang sigaw ng kalooban ko. Pagtatapos ng araw kinagabihan, muling bumalik ang mga yabag. Pero ngayon, mas mabilis. Mas mabigat. At may kasamang mga ungol, hindi ng tao, hindi rin ng hayop. Tumakbo ako sa silid ni Marco, ngunit wala siya roon. Nasa labas siya nakatingin sa langit, pawisan, at tila gutom na hayop ang anyo. Hindi ako makapaniwala. Ang mga mata niya pula. Ang kuko niya mahaba. At ang hininga niya parang hayop. Marco. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nasa harap ng bahay si Marco, kalmado at maayos ang itsura. Wala ni anong senyales na kagabi may nakita akong kakaiba. Parang bangungot lang lahat. Pero hindi. Totoo ang nakita ko. Ang pulang mata. Ang matatalas na kuko. At ang hayop na hininga. Hindi ko siya kinausap agad. Tahimik akong umupo sa bangkito habang iniisip kung ligtas pa ba akong manatili roon. Ngunit ang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko ay, ano si Marco? Pag-uusat sa ulan nang bumuhos ang ulan ng tanghali, napilitang magkaharap kami ni Marco habang magkakasama sa kubo malapit sa taniman. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa bubong. Marco, sino ka ba talaga? Tanong ko, hindi na nakatiis. Napatingin siya sa akin. Matagal. Parang sinusukat ang tapang ko. Bakit mo yan naitanong? Kagabi nakita ko ang mga mata mo. Hindi yon mata ng tao. At may mga naririnig akong yabag, bulong, at mga mata sa dilim. Hindi mo ba ako kayang pagsabihan ng totoo? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, naglabas siya ng isang lumang kahon mula sa ilalim ng papag. Isa yung kahon na yari sa ratan, at may ukit na simbolo, krus at alon. May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Pero dahil narito ka na, kailangan mong maintindihan, anya habang binubuksan ang kahon. Kwento ng kabataan sa loob ng kahon ay mga larawan, mga luma at kupas. Isa roon ay batang si Marco na nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki. Pareho silang may kakaibang anino sa likuran, tila may buntot o pakpak na nakakulubong. Yan si Lolo Ramon. Siya ang unang nagsali ng sumpa sa akin, sabi ni Marco. Sumpa? Nagsimula ang lahat nung 6 na taon pa lang ako. Ipinanganak ako sa lahing may lihim. May kakambal akong nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa gabi lang siya lumalabas sa katawan ko. Isa siyang nilalang ng dilim. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero sa mga nakita at naramdaman ko, hindi na ito katang-isip. Ang sumpa ng pamilya, ipinakita rin niya ang isang lumang aklat na sulat kamay, di ko maintindihan ang laman nito, ngunit puno ng mga simbolo, halaman, at mga dasal na tila pangontra o pang-akit. Ayon kay Marco, sa bawat ika-7 henerasyon ng kanilang angkan, may isinilang na may marka ng aswang, hindi halatang halimaw, ngunit may kakayahang magbago ng anyo, makaramdam ng presensya, at humigop ng enerhiya. Nakokontrol mo ba ang sarili mo? Tanong ko. Hindi palagi, sagot niya. Kaya ayaw kong bumisita ka rito. Pero pinilit mo at natatakot ako kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Lihim ng baryo na pagtanto ko rin na alam ng buong baryo ang tungkol sa sumpa ni Marco. Hindi lang nila sinasabi. Tahimik silang nakikisama, pero sa gabi, may mga panalangin at ritual silang ginagawa upang hindi mapinsala. Ang krus sa balat ng matanda, ang mga abuhing alay sa paanan ng puno, ang palagiang katahimikan, lahat ay bahagi ng proteksyon laban sa kanyang ibang anyo. Naisip kong kailangan kong makaalis. Pero sa puntong iyon, ang problema ay hindi kung gusto kong umalis, kundi kung papayagan nila akong makaalis. Pag-aalinlangan, Liza, kung aalis ka hindi mo na ako makikita ulit, sabi ni Marco nang magpaalam akong uwi na. Hindi mo ba ako pipigilan? Pipigilan kita kung kaya kong pigilan ang sarili kong halimaw. Pero kung mananatili ka, baka mapahamak ka. Tumulo ang luha sa mata niya. Hindi ko alam kung dahil sa takot, sa lungkot, o sa sakit ng hindi matanggap. Bakit mo ako pinakilala sa mundo mo kung alam mong hindi ako kabilang dito? Dahil kahit halimaw ako, tao pa rin ang puso ko. Hindi ko napigilang umiyak. Ang paghahanda sa pag-alis kinabukasan, sinabi ni Marco na ihahatid niya ako hanggang sa may daan palabas. Ngunit sa gabi bago ang alis ko, may kakaibang katahimikan sa buong baryo. Wala ang ina ni Marco. Wala ang mga kapitbahay. Ang mga hayop ay tahimik.
Walang tumatahol, walang tumitilaw. Parang ang paligid ay humihinga ng mabigat. At sa silong naroon na naman ang mga anino. Pero ngayon, hindi lang isa. Marami. Mga hugis ng tao, ngunit may pakpak. May mata sa dibdib. May buntot. Parang sinaunang nilalang mula sa alamat. Hindi ko na alam kung si Marco ay isa lang sa kanila o isa sa mga pinuno. Pagdududa sa pag-ibig sa puntong iyon, tinanong ko ang sarili ko, mahal ko ba siya kung isa siyang halimaw? Paano kung isang araw, ako ang saktan niya? O mahawa ako? Paano kung hindi na ako makabalik sa dating ako? Ngunit higit sa lahat, ang tanong na kinakatakutan ko, paano kung ako rin ay bahagi ng sumpang ito at hindi ko lang alam? Maagang nag-empake si Marco ng ilang gamit. Ilang bote ng tubig, tinapay, kutsilyo, at isang maliit na supot ng asin. Hindi ko na siya tinanong kung para saan ang asin, kahit hindi niya sabihin, alam kong hindi iyon para sa pagkain. May kasamang takot ang bawat galaw niya. Tahimik. Mabilis. Parang may binibilisan kami. Paglabas natin sa kagubatan, diretsyo na tayo sa highway. Doon ka na pwedeng sumakay pa uwi, bulong niya. Paalam sa baryo, habang papalayo kami sa baryo, napansin kong wala ni isang tao sa paligid. Ang mga bahay ay sarado, mga bintanay may nakasabit na bawang, at ang paligid ay tila tinakpan ng ulap ng takot. Sa huling pagkakataon, nilingon ko ang lugar kung saan ko inakalang makakaranas ako ng bakasyon. Pero ang bakasyon ay naging bangungot. Hindi na ako babalik, mahina kong bulong. Nakikinig sila, sagot ni Marco. Ang alin? Yung mga hindi nakikita. Narinig nila ang sinabi mo. Tumindig ang balahibo ko. Sa loob ng gubat habang lumalalim kami sa kabubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay lumamig. Ang mga puno'y tila yumuyuko. Parang may nanonood. Hindi ito basta ordinaryong gubat, ito ay may sariling buhay. Tumigil si Marco bigla. Kinuha niya ang asin mula sa bag at binudburan ang paligid namin. Gumuhit ka ng bilog, utos niya. Bakit? Protection. Kapag naramdaman nilang lumalabas ka sa lugar nila, susundan ka nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Pero sinunod ko siya. Mula sa kadiliman sa kalagitnaan ng aming paglalakad, nagsimula na namang marinig ang mga bulong. Mula sa mga dahon, mula sa ilalim ng lupa, mula sa hangin mismo. Liiza, bakit mo siya iiwan? Hindi mo siya kayang takasan, Marco. Naririnig mo yon? Tanong ko. Pero huwag kang lilingon. Huwag kang papatol. Napakapit ako sa braso niya. Nanginginig ako sa takot. Nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa amin mula sa kakahuyan. Bigla ang pagkawala sa isang iglap na wala si Marco. Marco, sigaw ko. Marco! Wala siyang sagot. Tumakbo ako pabalik sa daan pero tila ba umiikot lang ako. Ang mga puno'y parang paulit-ulit. Ang daan ay hindi na ang daang dinaanan namin. Naliligaw na ako. Naiiyak na ako sa takot. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kanan ko. At sa kaliwa. At sa likod. May humawak sa buhok ko. Nilalang sa anino paglingon ko, isang nilalang ang bumungad. Hindi tao. Kulubot ang balat. May mahahabang kuko. At ang mata pula, galit, gutom. Ang bibig nito'y may tusok-tusok ng ngipin. Naamoy ko ang kanyang hininga, bulok at dugo. Ngunit bago siya makalapit, isang kutsilyo ang lumipad mula sa kawalan at tumama sa kanyang balikat. Si Marco. Takbo, sigaw niya. Tumakbo ako habang hinahatak niya ang nilalang papalayo. Narinig ko ang sigawan, ang pagkabali ng sanga, ang pag-ungol ng halimaw. Hindi ko alam kung makakaligtas siya. Pagbalik ni Marco makalipas ang ilang minuto ng pagtakbo, nahulog ako sa ilalim ng isang burol. Gasgas, sugatan at umiiyak, sinubukan kong bumangon. Ilang sandali lang, may kamay na humawak sa balikat ko. Si Marco. Dugoan ang kanyang damit. May mga sugat sa kanyang braso at pisngi. Pero nakangiti siya. Humihingal. Naligtas kita, bulong niya. Wakas ng daan habang papalabas kami sa huling bahagi ng kagubatan, nakita ko na ang daan. Isang maalikabok na kalsadang walang katao-tao. Ngunit para sa akin, iyon na ang pinakamagandang tanawin. Tanda iyon ng pag-asa. Ng kaligtasan. Pagkatapos nito, wala na tayong koneksyon, sabi ni Marco.
Ayokong mawala ka, sagot ko. Pero mas ayokong mapahamak ka. Huling titig sa huling pagkakataon, hinarap ko siya. Nilapitan ko si Marco at niyakap ng mahigpit. Salamat sa lahat. Salamat sa pagligtas. Salamat sa pagmamahal kahit alam mong may hangganan. Liza, ikaw lang ang taong hindi natakot sa akin. Pero baka hanggang doon na lang talaga tayo. Lumakad ako palayo. Hindi na ako lumingon. Dahil alam kong kung lilingon ako, baka hindi na ako makaalis. At sa hangin ng kagubatan, narinig ko ang huling bulong, babalik ka rin. Pagbalik ko sa lungsod, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko iiwan ko ang bangungot sa probinsya, ang mga anino, ang halimaw, at si Marco. Ngunit sa unang gabi pa lamang sa aking apartment, napagtanto kong hindi ganun kadali takasan ang nilalang ng dilim. Muling pagkikita pagpasok ko sa silid ko, pakiramdam ko'y may nakamasid. Kahit isarado ko ang mga kurtina, patayin ang ilaw, o buksan ang hindi nawawala ang presensyang iyon. Nang dumungaw ako sa salamin, sa likod ko'y may anino, hindi ko malaman kung guni-guni lang. Agad akong lumingon, wala naman. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong bumalik sa normal na buhay, pumasok sa trabaho, nakipagkita sa mga kaibigan. Ngunit kahit sa gitna ng maraming tao, parang may nakabuntot. Isang malamig na hangin. Isang titig sa gilid ng mata. Isang bulong sa tenga. Ang bangungot sa gabi, nagsimula na ang mga panaginip. Sa una, simpleng alaala lang nina Marco sa baryo. Pero habang tumatagal, lumalala. Nakikita ko ang sarili ko sa kabubatan, hinahabol ng mga mata na pula, humihingi ng saklolo, habang dinudumog ng mga nilalang na parang gutom sa laman. At sa bawat panaginip, naroon si Marco. Pero hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang isa sa kanila. Nang magising ako, may marka sa braso ko. Para bang may humawak sa akin ng mahigpit. Wala namang tao sa kwarto ko. Nakalock ang pinto. Sarado ang mga bintana. Kakaibang pagbabago simula noon, napansin ko ring may nagbabago sa katawan ko. Mas lumalim ang paningin ko sa dilim. Ang mga tenga ko ay sensitibo sa mga bulong. At minsan, nakakaramdam ako ng uhaw. Uhaw na hindi natutugunan ng tubig o pagkain. Hanggang sa isang gabi, dumaan ako sa isang eskinita at may pusang sumalubong sa akin. Nang titigan ko ito, umatras ito sa takot, at pagkatapos ay tumakbo, tila ba may nakikita itong hindi ko nakikita sa sarili ko. Pagharap ko sa salamin, nakita ko ang mga mata ko sandaling kumislap ng pula. Pananabik na hindi maipaliwanag, may mga gabing pakiramdam ko ay gusto kong bumalik sa probinsya. Hindi dahil sa pagmamahal ko kay Marco, kundi dahil may bahagi sa akin na tila hinahanap ang kabubatan, ang dilim, ang amoy ng lupa at dugo. Naging mahirap itago ang pagbabagong ito. Kahit sa mga kaibigan ko, napansin nilang nagiging tahimik ako, mapag-isa, at laging gising sa gabi. Parang iba ka na, Liza, sabi ng kaibigan kong si Marge. Napuyat lang siguro, palusot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon ang totoo. Ang sulat isang araw, pag-uwi ko, may natagpuan akong sulat sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan ng nagpapadala. Walang address. Puti lang na papel at ang sulat kamay ay pamilyar. Hindi mo ako matatakasan. Ang sumpa ay hindi natatapos sa kabubatan. Walang lagda. Pero alam kong kay Marco ito. Pagdalaw ng itim, muling sumiklab ang bangungot. Sa panaginip, naroon ako sa kwarto ko pero hindi ako makagalaw. Nakatayo sa paanan ng kama ang isang nilalang, hindi ko makilala ang anyo pero alam kong hindi tao. Parang si Marco, ngunit mas matanda, mas marumi, at mas malupit ang anyo. Tinanggap mo siya. Kaya't isa ka na rin sa amin, bulong nito. Pagmulat ko, basa ng pawis ang buong katawan ko. Ngunit higit sa lahat, nasa palad ko ang parehong marka ng kahon na nakita ko noon kay Marco, ang krus at alon. Panibagong takot dito ko napagtantong ang sumpa ay hindi basta iniwan sa probinsya. May bahagi sa akin ang nadikit. Hindi ko alam kung kailan o kung paano, pero dala ko na ang kadiliman sa sarili ko. Naisip kong magpatingin sa albularyo. O kaya'y sa pari. Ngunit sa isip ko, baka lalo ko lang silang madamay. Nagsimula akong magsaliksik tungkol sa mga kwentong katulad ng akin. Mga taong iniwan ng mga aswang ngunit hindi lubos na nakaligtas. Lahat sila'y nauwi sa pagkabaliw, sa pagkawala, o sa pagiging isa na rin sa nilalang ng gabi. Paanyaya muli isang gabi, may natanggap akong tawag sa telepono. Walang li. Walang boses.
Tanging tunog ng hangin at pagkatapos. Babalik ka. Hindi pa ito ang wakas. Pinatay ko ang tawag. Nanginginig ang kamay ko. Ngunit sa puso ko may boses na sumasabay, babalik ako. Pagpapasya alam kong hindi ko kayang takbuhan habang buhay ang anino ni Marco. O ang sarili kong anino. Kaya't sinimulan kong planuhin ang pagbabalik sa baryo, hindi para magpatawad, kundi para unawain kung ano na talaga ako. Ang tanong ngayon, sa pagbabalik ko, ako pa rin ba si Liza? O isa na rin ba akong nilalang ng dilim? Lumipas ang ilang linggo matapos ang misteryosong tawag na yon. Hindi ko na muling pinansin ang mga bangungot, ang sulat, ang marka sa palad ko. Ngunit habang tumatagal, lalo lang itong lumalalim. Ang anino ng kagubatan ay hindi na lang nasa likod ko, nasa loob ko na. At isang araw, habang nakatayo ako sa tapat ng bintana ng apartment, muling narinig ko ang bulong, "Bumalik ka, Liza, hindi ko na kaya. Kailangan kong tapusin ang lahat. Kailangan kong harapin ang pinanggalingan ng sumpang ito, at ang taong hindi ko na rin lubos na maintindihan, si Marco." Pagbabalik nag-empeke ako ng ilang damit, isang bote ng asin, bawang, kutsilyo, at rosaryo. Isinulat ko sa papel ang pangalan ng kaibigan kong si Marge, sakaling hindi na ako makabalik. Pagdating ko sa terminal, tila pinipigilan ng katawan ko ang bawat hakbang. Ngunit mas malakas ang tinig sa loob ko na nagsasabing, tapusin mo na ito. Mulat na mata pagkarating ko sa probinsya, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Hindi na ako katulad ng unang beses na narito ako, ngayon, mulat na ang mga mata ko. Nakikita ko ang mga anino sa bawat kanto, naririnig ko ang bulungan ng mga puno, at nararamdaman ko ang mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ang mga tao sa baryo ay hindi na rin gaya ng dati. Tila mas maraming bahay ang walang ilaw. Mas maraming pintuan ang may mga panalangin at anting-anting. May takot sa mga mata nila at may pagkilala sa akin. Pagharap kay Lola Sean, bago pa ako magtungo sa kabubatan, dumaan ako kay Lola Sean, ang matandang albularyo ng baryo na minsan nang tinulungan si Marco. "Alam kong babalik ka, Hija," sabi niya. "Anong meron sa akin, Lola?" tanong ko. "May marka ka na. Ikaw ay hindi na lubusang tao. Pwede pa ba akong bumalik sa dati? Kung matatag ang puso mo at kung kaya mong harapin ang dugo ng kabubatan." Binigyan niya ako ng bote ng itim na langis at isang piraso ng tela na may sulat na panlaban sa nilalang ng dilim. Pasuking muli ang dilim kinabukasan, muling tinahak ko ang daan papunta sa gubat. Hindi ako nagdala ng kasama. Ito'y laban ko at kung magtatapos man ang lahat, gusto kong ako mismo ang magpasya. Pagpasok ko pa lang, nag-iba na agad ang paligid. Mas malamig. Mas madilim. Parang inaantay nila ako. Ang pulang alon sa gitna ng kagubatan, may nakita akong altar na gawa sa mga ugat at bato. Sa gitna nito'y may mga alay, balat ng hayop, dugo, at mga itim na kandila. Naroon si Marco. Ngunit hindi na siya ang Marco na kilala ko. Ang balat niya ay mas maputla. Ang mga mata ay may bakas ng pula. Ang mga kuko ay mahaba. Ngunit ang puso niya parang naroon pa rin ang dating siya. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. "Para tapusin to. Para kunin ang sarili kong kalayaan. Hindi ka naganap na tao, Liza. Hindi mo na kayang takasan ang kadiliman. Ang hamon ng sumpa, kung ganoon, harapin mo ako," sabi ko sa kanya. Natahimik ang paligid. Tumingin siya sa altar, at mula doon ay kinuha niya ang isang lumang sibat. "Ito ang huling pagsubok. Kung mabubuhay ka matapos ang pagsasanib ng dugo, ligtas ka. Pero kung hindi, isa na akong ganap na nilalang ng gabi, tapos ko." Lumapit siya at ginuhit ang sibat sa palad niya. Dumaloy ang kanyang dugo. Tumingin siya sa akin. "Handa ka ba?" Tumango ako at ginuhit niya rin ang sibat sa palad ko. Pinagsama ang aming dugo sa gitna ng altar. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid, umalulong ang hangin at bumukas ang lupa sa paanan namin. Paglalaban ng kaluluwa ang katawan ko'y parang pinipilas. Ang isip ko'y lumulutang. May bahagi sa akin na lumalaban. At may bahagi ring gustong yakapin ang lakas, ang bilis, ang kapangyarihang iniaalok ng kadiliman. "Piliin mo," sigaw ni Marco mula sa ulap ng usok. "Piliin mo kung sino ka." "Liza ako," sigaw ko. At hindi ako alipin ng kadiliman. Mula sa damit ko, inilabas ko ang tela ni Lola Sean at ipinulupot ito sa aking sugatang kamay. Isinubsob ko ito sa gitna ng altar, sa dugo naming magkahalo. Sumabog ang liwanag.
Pagkatapos ng laban nagising ako sa tabi ng batis. Walang marko. Walang altar. Wala ang kagubatan, pawang mga puno lamang at katahimikan. Ang sugat sa palad ko ay nagsara na. Ang marka ay nawala. Ang hangin ay parang bumalik sa dati. At sa puso ko, ramdam ko ang kapayapaan. Sa di kalayuan, narinig ko ang huling bulong ni Marco, malaya ka na. Pero ako'y mananatili rito hanggang sa wakas. Muling paglakad bumalik ako sa baryo, ngunit walang nakaalala sa akin. Parang wala akong iniwang bakas. Tumungo ako kay Lola Sean, ngunit ang bahay niya ay sarado, tila matagal nang iniwan. Bitbit ang katahimikan at mga alaala, lumakad ako paalis. Ngayon, alam ko na kung sino ako. At higit sa lahat, alam ko na kung anong nilalang ang hindi ko naging. Matapos ang mga kaganapan sa kabubatan, akala ko'y tuluyang nagwakas na ang lahat. Ngunit ang isang bagay na hindi ko inaasahan, kahit pa nakawala ako sa sumpa, hindi ako lubusang makabalik sa dati kong sarili. Buhay pagkatapos ng kadiliman bumalik ako sa lungsod at sinimulang muli ang buhay. Ngunit ramdam ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga bagay na dati kong kinagigiliwan ay tila nawalan ng kulay. Ang mga inday sa lungsod ay nakakabingi. Ang liwanag ay nakakasakit sa mata. At sa mga tao, pakiramdam ko'y wala akong koneksyon. Minsan, habang nakaupo ako sa isang park bench, may batang lumapit at tumitig sa akin. Ate, aswang ka ba? Tanong niya. Napalunok ako. Bakit mo nasabi? Ramdam ko lang po, sagot niya saka tumakbo palayo. Mga aninong bumabalik mula sa gabi ng seremonya sa kabubatan, wala na akong bangungot. Ngunit sa halip, may mga aninong sumusunod sa akin, hindi sa panaginip kundi sa totoong buhay. Habang pauwi ako galing trabaho, may mga mata akong nakikitang nakasilip mula sa mga poste. May mga pusang biglang umiiyak kapag dumadaan ako. At minsan, kahit walang hangin, napapatay ang mga ilaw sa daraanan ko. Hindi ako takot. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang koneksyon ko sa mundo ng kadiliman. Ang tinig sa salamin isang gabi, habang naghuhugas ako ng mukha, napansin kong parang may humawak sa balikat ko, pero wala namang tao. Nang tumingin ako sa salamin, may imahe ng isang babae sa likod ko, maputla, may pulang mata, at dugo ang bibig. Huwag mong kalimutan kung sino ka, bulong nito. Hindi mo yan basta maiwawala. Tumigil ako, huminga ng malalim at isinara ang ilaw. Sa dilim, mas malinaw ang nararamdaman ko na may bahagi pa rin sa akin ang kabubatan. Panibagong layunin dito ko napagtanto ang isang bagay, hindi ko kailangang takasan ang karanasang iyon, kundi tanggapin at gamitin ito para sa kabutihan. Nagsimula akong magbasa ng mga aklat tungkol sa mga nilalang ng gabi, mga kwento ng kababalaghan, at mga sining ng sinaunang albularyo. Tinawagan ko rin si Marge at sinabi ang lahat. Sa unay hindi siya naniwala. Ngunit nang makita niya ang mga mata ko sa dilim, napagtanto niyang totoo nga. Anong balak mo ngayon? Tanong niya. Tutulungan ko ang mga taong may pinagdadaanan katulad ng sa akin, sagot ko. Mga nilalang sa syudad laking gulat ko nang malaman kong hindi lang pala sa probinsya may mga aswang o engkanto. Sa lungsod, may mga nilalang din na nakatago, nagmumukhang tao, nakatira sa mga lumang gusali, nagtatrabaho sa mga lugar na hindi pinapansin. Isa sa kanila si Mang Berting, isang janitor sa opisina namin. Tahimik siya, laging nakayuko. Ngunit isang gabi, nakita ko siyang may hawak na bangkay ng daga, nilalagyan ng asin at binubulongan. Pananggalang to, sabi niya sa akin. Laban kanino? Tanong ko. Sa kanila sa mga gustong sumapi sa'yo. Pagtanggap sa sarili, hindi ko na tinakasan ang mga alaala ni Marco. Sa halip, isinulat ko ito. Ginawa kong kwento. Kwento ng pag-ibig, takot, kadiliman at paglaya. Maraming nagbasa. Marami ang nagpadala ng mensahe na may kahalintulad na karanasan. Ilang buwan ang lumipas, may babaeng lumapit sa akin. Ako si Aling Reza, pakilala niya. May dalagitang anak na tila sinasaniban. Pwede mo ba siyang tulungan? Nagulat ako. Ako? Hindi ako albularyo. Hindi mo kailangang maging albularyo. Isa kang nakaligtas. Iyan ang kailangan namin ngayon. Pagsisimula ng panibagong laban, hindi ko inakala na ang dating sumpa ay magiging sandata ko rin pala sa pagtulong. Sa bawat kasong tinutulungan ko, mga nawawala, sinasaniban, nilalang na sumusunod sa tao, lalong lumalakas ang paniniwala ko, pinili ako ng kadiliman, ngunit pinili kong tumayo sa liwanag.
Dinala ko ang anak ni Aling Reza kay Mang Berting. Sama-sama naming isinagawa ang isang ritual. Doon, muli kong naramdaman ang dugo sa palad ko na parang umiinit. Ngunit sa halip na matakot, ginamit ko ito para palayasin ang nilalang na humahawak sa bata. Umiiyak ang bata matapos ang ritual. Ate salamat, bulong niya. Paalala mula sa nakaraan sa isang panaginip, muling nagpakita si Marco. Nakasuot siya ng puti. Wala na ang pulang mata. Wala na ang kinatatakutang anyo. Masaya ako sa naging desisyon mo, sabi niya. Patawad, Marco, hindi mo kailangang humingi. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pagbabago. Huwag mong hayaang sayangin ang kalayaang nakuha mo. Ipaglaban mo yan para sa iba. Pagkagising ko, may lunti ang dahon sa tabi ng unan ko, ang parehong dahon na binigay niya sa akin noong unang beses kaming namasyal sa kabubatan. Akala ko noong una, ang lahat ng ito ay isa lamang bangungot na nais kong takasan. Ngunit ngayong ako'y nakaligtas, napatunayan kong ang bawat pangyayari, maging ito man ay gawa ng dilim o lihim ng kabubatan, ay may dahilan. Hindi pala lahat ng wakas ay katapusan. Minsan, ito'y simula ng tunay mong layunin. Bagong simula lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong binuo ang isang maliit na grupo na tinawag naming Bantay Liwanag, binubuo ng mga taong nakaranas ng hindi maipaliwanag, mga nakaligtas sa sumpa, at ilang albularyong lumisan sa kabundukan upang tumulong sa lungsod. Nag-organisa kami ng mga pagsasanay, pagsasaliksik, at pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa mga nilalang ng gabi at kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang sinaunang kaalaman ng mga ninuno. Ang pananaw ng isang mandirigma, hindi ko inakalang magiging isa akong tagapagtanggol ng iba. Pero sa tuwing may taong lalapit at magsasabing, "Salamat, Liza. Dahil sa'yo, nakalaya ako," doon ko naintindihang hindi sayang ang lahat ng sakit at takot na pinagdaanan ko. Hindi ko kailanman kinalimutan si Marco. Sa bawat kaso ng aswang, tikbalang, maligno, o sumanib na espiritu, lagi kong naiisip, paano kung sila'y katulad din niya, na naligaw lamang ng landas, at kailangang gabayan pabalik. Misteryong hindi matuldukan isang araw, habang nililinis ko ang lumang kwaderno ko mula sa probinsya, may nalaglag na papel, isang punit na pahina mula sa sulat ni Marco. Hindi ko ito naalala noon, pero malinaw ang sulat kamay, kung darating ang panahong pipili ka na ng daan, huwag kang matakot. Sapagkat ang dilim ay hindi laging kalaban, at ang liwanag ay hindi laging katarungan. Ang mahalaga ay kung ano ang laman ng puso mo. Napangiti ako. Sa wakas, naiintindihan ko na siya. Muling pagtapak sa kabubatan taon ang lumipas bago ako muling bumalik sa baryong iyon. Halos wala ng tao. Ang mga bahay ay nilamon na ng damo. Tahimik. Malamig. Ngunit hindi na ito ang tahimik na nakakatakot. Ito'y parang pahinga. Sa gitna ng kagubatan, pinuntahan ko ang dating altar. Wala na ito. Ang lupa ay natakpan na ng lumot. Ngunit sa gitna ng mga ugat, may tumutubong halamang may kakaibang ningning, dahon na pamilyar sa akin. Ang halamang binigay ni Marco noon. Lumuhod ako, inilagay ang isang maliit na kandila, at bulong ko, "Salamat sa lahat." Sa simula. Sa wakas. At sa gitna. Ang pamana pag-uwi ko sa lungsod, nagpatuloy ako sa pagtuturo. Gumawa ako ng mga aklat para sa mga bata tungkol sa mga nilalang ng ating kultura, hindi upang takutin sila, kundi upang ipakilala na may kasaysayan at karunungan sa bawat kwento ng kababalaghan. Nagkaroon kami ng mga seminar, mga kwentuhan sa gabi, at mga training camp sa kabundukan. Sa bawat batang natuto ng proteksyon, sa bawat pamilyang naisalba mula sa sumpa, lalong tumitibay ang paniniwala kong ang aking trauma ay naging tungkulin. Isang gabi ng pagpapakita, habang nagpapahinga ako isang gabi, may biglang nagbukas na hangin sa bintana. Akala ko'y simpleng ihip lang. Ngunit pagharap ko, naroon siya. Si Marco. Hindi na nilalang. Hindi rin ganap na tao. Isa siyang imahe ng katahimikan, mapayapa, may ngiti, at tila walang bigat. "Tama ang naging desisyon mo, Liza," wika niya. "Hindi ko inakalang makikita pa kita," sabot ko. "Hindi na ako kabilang sa mundo ninyo. Ngunit sa bawat hakbang mong pinili ang kabutihan, nakakalaya ako. At ngayon pwede na akong matahimik." Umihip ang hangin. Napapikit ako. At nang muling dumilat, wala na siya. Ang aking kwento ngayon, isa akong tagapagtanggol. Hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Hindi ng mundo laban sa dilim, kundi ng tao laban sa kanyang sariling takot.
Ito ang kwento ko. Kwento ng isang dalagang inibig ng nilalang ng kagubatan. Kwento ng isang babae na nakipaglaban sa sumpa. Kwento ng isang taong piniling hindi matakot, kundi magmahal at tumindig para sa iba. At habang buhay ako, ipagpapatuloy ko ito. Sapagkat sa mundong punang dilim, kahit munting liwanag ay sapat na para gumising ang marami. Huling mensahe, kung may nararamdaman kang kakaiba, kung may aninong sumusunod sa iyo, o panaginip na paulit-ulit, huwag mo itong baliwalain. Baka ito na ang simula ng kwento mo. At kung dumating ang panahon na ikaw ay pipiliin ng kadiliman, pumili ka pa rin ng liwanag. At kung hindi mo na alam ang gagawin, huwag kang matakot. Andito kami. Ang Bantay Liwanag. 12.